Kumantelevutan. Kumantelevutan. Sa Tagalog, ang ibig sabihin ay, kumusta ka na, tita? Kung ganon, sino tatawagin ko? Ikaw, Ermengarde. Comment. Oo? Commentavus. Ay, nako. Comment alibu. Ikaw, Sarah. Basahin mo para sa kanya. Opo, teacher. Handa ka na ba? Commentalevutan. Commentalevutan. Magaling. Mabutit na basa mo ng tama, Ermengarde. Kung ganon, ipagpapatuloy natin ito bukas. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, Monsieur Defarge. Tara na, halika na. Pahinga muna tayo. Commentez-le-vous, Ermengarde. Hindi magandang pagtawanan ng pagkakamali ng tao. Ganun ba? Alam naman naming lahat dito na ang mama mo ay isinilang at lumaki sa France. Tama, at alam namin magaling ka mag-princess. At ang pagkakaiba nga lang, may isang tao dyan na hindi marunong magsalita ng Pranses at walang pumapasok sa kanyang utak. Isang walang kwentang estudyante. Mahina ka na sa klase at baka ganito lang kalaki ang utak mo. Huwag niyo na nga siyang pagtawanan. Hindi magandang asal ang pagtawanan ninyo ang isang tao. Tignan nyo nga naman, nagsalita na ang bida. Ang lakas ng loob mong pagsalitaan kami ng ganyan. Meron pala ditong pakialamera. Kung ako ikaw, tatahimik na lang ako. Aba, bakit? Tumatawa lang kami, kaya huwag mo kami tinitignan ng ganyan. Wala ka man nasasabihin? Kung ganon, wala ka naman palang sasabihin. Tayo na nga. Halika na. Okay ka lang ba, Ermengarde? Salamat sa'yo. Napakaputi mo. Wala yun. Halika, kwentuhan tayo. Maraming salamat nga pala sa pagtulong mo. Ha? Salamat? Saan? Kasi tinulungan mo ako kanina nung tinawag ako ng teacher natin. Kasi mahina ako sa klase. Ayos lang yun sa akin. Huwag mo intindihin yun. Alam mo ba, sana kasing galing kitang magsalita ng Pranses. Naiinggit ako. Naku, hindi naman sa ganun. Doon ipinanganak at lumaki ang aking mama sa Pransya. Kaya niya ako tinuruang magsalita ng Pranses. Kaya naman pala, pero nakakaingit ka. Bukod sa mahina na ako sa klase, hindi ako marunong ng Pranses, kaya pinagtatawanan ako sa klase. Gusto mo bang sumama sa kwarto ko? Isa ba yung imbitasyon? Gusto ko kasi ipakilala sa'yo si Emily. Ano ka mo? Sino si Emily? Siya ang isa kong kaibigan. Talaga?
problema ba? Ang sabi ni Miss Minchin, hindi kami pwedeng umakyat sa ikatlong palapag. Napapagalitan ako. Akong bahala sa'yo. At isa pa, ikaw ang bisita ko. Ano? Ikaw ang bahala sa akin, Sarah? Oo. Kaya kung ako sa'yo, sumama ka na sa akin. Tayo na rin! Naglalakad sa kwarto si Emily. Sumisilip pa siya sa bintana. Pagbalik ko naman, bigla siyang tumitigil. Magaling magpanggap si Emily at akala mo maghapong hindi siya kumikilos. Shhh! Huwag kang maingay. Baka marinig tayo ni Emily na nandito tayong dalawa. Ang dapat nating gawin ay bigla tayong pumasok. Sige. Isa? Dalawa? Tatlo! Ay, naku, hindi tayo nagtagumpay. Siguro nakaupo ka na dyan bago mo kami nahalata. Hindi ba tama sinabi ko? Isa palang manika si Emily. Oo, tama ka. Si Emily ay isang manika at hindi lang basta manika. Mabilis siyang kumilos na parang kidlat. Talaga bang kumikilos siya? Oo naman. At kaya rin niyang magsalita at kinakausap niyang parot kapag wala ako. Sarah! Sarah! Aba, oo nga, tama ka. Kita mo na? Sarah, pwede ko pa siyang hawakan? Oo naman. Kaibigan mo na rin siya simula ngayon. Ang galing. Gumagalaw ang mga mata niya. Sigurado ako magugustuhan ka ni Emily. Magaan ang pakiramdam ni Emily sa'yo. Napakaganda mo, Emily. Ang sarap mong yakapin. Halika, para mas komportable ka, pumasok tayo sa aking silid. Napakaganda naman at ang laki. Aba, napakalambot naman ang kama mo. Hindi katulad ng kama ko, matigas. Siya nga pala, pwede pa kitang tawagin Sarah? Oo naman. Alam mo kasi, napaka-unique ng pangalan mo. At bakit naman? Alam mo kasi, hindi ko alam kung bakit itong ibinigay sa akin ng mga magulang ko. Napakahaba kasi. Maganda naman ang pangalang Ermengarde. Sila ba ang mga magulang mo? Oo. Alam mo kasi, kinakausap ko si Emily tungkol sa aking papa. Kung ano ang kanyang ginagawa at kung saang lugar siya ngayon. At sinasabi ko sa kanya na namimiss kong aking papa at nangako ako na hindi ako malulungkot. Siguro mahal na mahal mo ang papa mo, tama ba ako? Oo, pinakamamahal kong papa ko. Alam mo, Sarah, kahit minsan hindi ako binila ng papa ko ng manika, hindi tulad mo. Ganun ba? Isang profesor ang papa ko sa isang universidad. Nakapagsasalita siya ng 7 o 8 klase ng lingwahe at parati siya nagbabasa ng libro. Kaya siguro ganun na lang siya ka-istrikto at ang gusto niya, maging kasing galing ko siya. Kung maaari po sana, Miss Minchin, gusto ko po sanang matuto ng iba't ibang klaseng wika ang aking anak, lalo na po sana ang wikang Pranses. Kapag nasa bahay kami, parati niyang sinasabing, napakahina talaga ng utak mo. Nagmana ka sa iyong tita Eliza. Ganun ba? Sino naman si Tita Eliza mo? Siya ang kapatid ng papa ko. Hindi lang yan, pareho kaming dalawa na mahina ang ulo. Naku, munti ko na makalimutan. Kaarawan niya pala ngayon. Anong problema? Ngayon kasi ang kaarawan ni Tita Eliza at nangako ako sa kanya na pupuntahan ko siya. Paano na? Huwag kang mag-alala. Dadaling kita sa Tita Eliza mo.
Imposible. Alam mo naman ang ugali ni Miss Minchin. Kahit magpaalam tayo sa kanya, hindi pa rin tayo papayagan. Naku po. Alam ko na. Magpapaalam ako kay Miss Amelia. Ang problema lang kasi ay nasa labas si Miss Minchin. At sigurado kung gabi na siya babalik. Pero pakiusap, kahit sa'yo na lang po muna ako magpaalam. Sige na po, pakiusap. Ay. Sige na nga, payag na ako. Bumalik kayo dito bago magdilim kasi sa oras na yon babalik si Miss Minchin. Po? Kapag hindi pa kayo makabalik bago magdilim, siguradong pagagalitan ako ni Miss Minchin. Maraming salamat po, Miss Amelia. Sige po, aalis na po kami. Magandang balita, pinayagan tayo. Talaga, Sarah? Oo naman. Handa na ba kayo, mga Oo, binibini? Peter, handa na kami. Kung ganon, aalis na tayo! Yeah! Tayo na! Bakit gano'n? Nasusunod ang kahit na ano gusto niyang gawin, samantalang tayo, hindi. Oo nga. Hindi yata ito patas para sa atin. Huwag kayong mag-alala dahil pagdating ni Miss Minchin, siguradong lagot silang pareho.